pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umaga. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Magandang umaga mga kasama. Welcome sa programa ng Unang Radyo ng Balita ngayong araw po ng Miyerkules mga kasama. Kumusta mga kasama? Samahan niyo pong kami hanggang alas 6 sa paghahatid po ng mga balitang nakalap ng niyo pong radyo man sa nakalipas na 24 oras. Dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating partner this morning si Radyoman Chiptik Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Laswan. Good morning sa ating mga suking taga-subaybay na nakatutok po sa DXMY sa mga sandaling ito. Napakalamig na umaga po ng Miyerkules, may mga pag-ambon. Nasa lahat, headlines. 4 patay, 5 sugatan na sa nangyaring pamamaril sa Barangay Malidingaw o Malingaw sa bayan po ng Kadayangan Special Geographic Area ng Parm. Nasa lahat, headlines. Isa naman patay sa sugatan na sa nangyaring pamamaril sa bayan po ng Gamlang sa North Cotabato kahapon. Nasa lahat, headlines. Cotabato City Traffic City TMC nagsagawa ng clearing operation sa mga bangketa dito sa pangunahing lansangan sa lungsod. Nasa lahat, headlines. Mga school supplies sa Cotabato City nagmahal ngayong pasukan. Nasa lahat, headlines. Samantala, MP Atty. Nagiba Sinarimbo na mahagi po ng school supplies sa ilang mga paaralan, barangay sa Cotabato City. Nasa lahat, headlines. Lubak-lubak na kalsada sa parang inireklamo ng mga motorista. Nasa lahat, headlines. 52 kabataan na Bangsamoro pumasa sa 2026 DOST SEI Scholarship Program. Unang-una sa lahat, headlines.
Rio Grande de Mindanao, unti-unti nang nasisira dahil sa polusyon. Panawagan ng pagkakaisa ng lokal na pamahalaan umiinit. Una sa lahat, headlines. 43rd regular session is ginawa naman kahapon sa Maguindanao del Sur, Provincial Sangguniang Panlalawigan. Una sa lahat, headlines. Dalawang ordinansa naman na akda ni Board Member Kahal Jakintag abay aprobado kahapon sa isinagawang sesyon. Una sa lahat, headlines. Balitang nasyonal, aba sa Senado umiinit lalo. Dahil kahapon no show pa rin ang majority black ng Senado. Minority black hinamon na si Senate President Alan Cayetano na pumunta ngayong araw sa huling sesyon ng Senado bago ang Senate adjournment. Una sa lahat, headlines. Congressman Kiko Barsaga, si Congressman Miao Miao, abay pinatalsik kahapon ng Kongreso matapos na ireklamo ng NBI ng ethics complaint at nagkaroon po ng botohan kahapon. Una sa lahat, headlines. Vice President Inday Sara Duterte may pahayag sa mga kaganapan ngayon dito sa Pilipinas. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa ibayong dagat, labanan sa Southern Lebanon na nagpapatuloy sa kabila ng kasunduan sa katigil na putukan. Una sa lahat, headlines. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita. Araw po ng Miyerkules, araw po na laging saklulo mga kasama. Ngayon po ay 3 na sa buwan ng June 2026. 17 days to go na lang bago po ang araw ng Cotabato City. 67 araw ng Cotabato City mga kasama. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa 37 barangay ng lungsod. Siyempre pa sa ating mga suki, mga tendero-tendera ng gulat na karne. Good morning po sa inyo dyan sa bahagi po ng Bagsakan area. Mega Market at dito rin po sa Old Market City Arcade mga kasama. Good morning sa ating mga farmers at ang mga maging isda na nakatutok po this morning. Mapia-mapita sa Kanulangon San sa mga nagkakape sa mga sandaling ito. Paresan po ninyo ng pandesal para nang sa ganun masarap ang inyo pong paghigop ng mainit na Anas Native Ground Coffee. Maya-maya naman yung Muscleman Strong Coffee. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Ating unang dakwan muna bago ang detalye nating balita itong nangyaring insidente ng pamamaril dyan sa bahagi po ng Malingaw sa Kadayangan SGA na kung saan ay merong mga nasawi. Sa initial na report ni Radyoman Maestro, 2 ang nasawi at 7 ang sugatan. Ating dakwan sa kanyang report. Ronda Presinto. 2 katao ang nasawi habang 7 naman ang sugatan matapos ang naganap na pamamaril sa Purok 4, Barangay Malingaw sa bayan ng Kadayangan sa Special Geographic Area ng Bangsamoro sa Region El Mall sa Mindanao pasado alas 8 ng umaga kahapon. Batay sa impormasyong nakalat ng DXMI, kinilala ang nasawi na sina Musali Katalusan Balang, 45 anyos at Haron Balyungan, 35 anyos, kapwa residente ng bayan ng Kadayangan. Kabilang sa mga sugatan sina Romeo Lombo ng Barangay Glad sa Mitsayap North, Cotabato, habang 6 pang mga biktima naman ay agad na isugod sa pinakamalapit na bahay pagamutan. Patuloy ang investigasyon ng Kadayangan Municipal Police Station upang matukoy ang motibo sa insidente at matuntun ang mga tumakas ng mga suspect. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang mga base ng bala mula sa caliber 5.56mm. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, Armen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Umakit na po sa 4 ng nasawi sa naturang insidente kahapon ng pamamaril alas 8 sa Barangay Malingaw. 2
Dalawa sa mga karagdagang nasawi ay pumanaw sa paggamutan matapos na dalhin dyan sa bagi ng Midsayap District Hospital. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po yung follow-up investigation ng Kadayangan MPS sa mga sospek at kung anong motibo sa naturang krimen. Kahapon, personal na rin dumalaw sa barangay Malingaw si SGA Kadayangan na Mayor Duma Mascud para personal na matignan ang sitwasyon sa naturang barangay para mapahupa ang tensyon na dulot ng naturang pangyayari. Unang radyo, unang balita. Samlang naman sa North Cotabato, isa din po ang nasawi isang sugatan sa pananambang din po sa mag-asawa kahapon. Antabayanan yung karagdagang detalye sa insidente dahil ito po ay ibibigay mamaya sa atin ni Radyoman Dato Jul Dima Palaw. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, nasunog ang 5 struktura kabilang ang 4 na residential house at ang barangay hall sa barangay Rojero, Bubong, Lanao del Sur kahapon. Sa inisyal na report ng kapulisan, mabilis na kumalat ang apoy sa lugar. Kaagad namang nakapagresponde ang Bureau of Fire Ditsaan Ramain upang apulay ng sunog at maiwasan ang pagkakalat sa iba pang mga establishmento. Wala namang netalang nasawi na saktan sa insidente, ngunit patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang sanhi ng sunog at ng kabuang pinsala sa naturang nangyaring sunog. Karamihan sa mga residente ay walang naisalbang kagamitan maliban na lamang sa kanilang mga suot na damit. Unang radyo, unang balita. Oras ganap ng alas 5:12 na po ng umaga. Habang papalapit ng pagbubukas ng klase, mas magiging maingat at praktikal na ngayon ang ilan sa mga magulang sa pagbili ng mga gamit sa eskwela para sa kanilang mga anak dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon na sa ilang mga mamimili, ramdam nila ang dagdag gastos lalo na sa mga pangunahing gamit sa eskwela, kaya limitado lamang muna sa mga mahalagang kagamitan ng kanila pong nabibili. Kabilang sa mga prioridad nilang mabili ang notebook, lapis, ballpen at ang mga pangkulay na kinakailangan ng mga estudyante sa araw-araw sa pagpasok sa paaralan. May mga ilang nagsabi na pinipili nilang mamili sa mga tindera o tindahan na may murang presyo upang kahit papano ay makatipid sa gastusin ang kanilang pamilya. Unang radyo, unang balita. Pero sa ngayon, yung mga MP po natin ay kaliwat kanan yung kanilang pamamahagi po ng school supplies at tulong sa mga estudyante. Kamakalawa si MP Abdul Basit Benito nagbigay po ng tulong gamit sa eskwela dyan sa Bagi ng Tapian. At kahapon naman dito sa Cotabato City, nagkasagawa po ng pamimigay din po ng gamit sa eskwela si MP Atty. Reggie Basinarimbo. Katulong ang tagapan ni Chief Minister Abdurrahman Sammy Gambar Makakuha. Nalagatid sila ng tulong na sa cleaning equipment at supplies sa mga classroom at bigas na rin para sa mga volunteers sa Dato Ayunan Elementary School sa Barangay Kalanganan at dito rin po sa Dato Usman Elementary School sa Bagua 2 sa Cotabato City. Anya, mahalagang suporta ng naturang pagbubukas ng eskwela, hindi lamang ng mga kawani ng pamalan kundi ang buong mga komunidad. Ang paaralan ay nagsisilbing pangalawang tahanan ng mga anak, kaya nararapat lamang na magkaisa upang matiyak na ito ay malinis, ligtas at kaaya-ayang lugar para sa mga kanilang pag-aaral at paghubog bilang mabubuting mga mamamayan. Layunin ng programang ito na maihanda ang mga paaralan para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan ng mga teachers, magulang, mag-aaral, mga volunteer at iba pang mga sektor sa komunidad. Sa pamamagitan nito, may papakita ang pagkakaisa at malasakit sa edukasyon at sa kinabukasan ng mga kabataan. Unang radyo, unang balita.
Diyan sa PAMO din kahapon, nagsagawa din po ng paghahanda para sa pagbabalik ng eskwela ang BFMLF 5th Battalion, 3rd Brigade IDF 105th Base Guman sa isinagawang pagbabalik eskwela sa Barangay Buricain Elementary School na pinanguna ni Municipal Councilor Edwin Lumayon Ali, ang commander ng 3rd Brigade. Kasama rin sa aktibidad si Commander Carmen Samadidis, ang admin officer ng 105th Base Guman at iba pang mga voluntaryo na tumulong sa paghahanda ng paaralan para sa pagbubukas po ng klase. Ayon pa kay Councilor Ali, mahalagang suportahan at tulungan ang mga paaralan sa buong bayan ng PAMO din sapagkat nakasalalay dito ang kinabukasan ng mga kabataan na siyang magiging susi sa kaunlaran at pag-unlad ng mga komunidad. Unang radyo, unang balita. 5:16 na po ng umaga sa iba pang balita mga kasama, isinagawa kahapon ang 43rd regular session ng Sangguniang Panlalawigan ng Maguindanao del Sur na pinangunahan ng kanilang presiding chair na si Vice Governor Sheikh Hisham Nando, na kung saan dalawang mga ordinansa ang kanila pong naaprubahan kahapon. Tapos ang matagumpay na 43rd regular session. Unang radyo, unang balita. So, and it was a very successful session. Dalawa ang ordinance na naaprubahan natin na equally important sa ating lalawigan and sa entire Bangsamoro people. Ang una, itong Ligawasan Mars Development Council na sponsored by, ang lead sponsor niya ay si Board Member Kahalkagtag. Kasama niya ang lahat ng members ng Sangguniang Panlalawigan ng Maguindanao del Sur. Pangalawa ay itong Mining Regulatory Board sa probinsya ng Maguindanao. So ang dalawang batas na ito ay very important na may pasa, maprubahan. So alhamdulillah, nagawa po ng ating sanggunian after a series of consultations, research, study, and public hearing. No? Unang radyo, unang balita. Labis namang nagpasalamat sa kanya mga kasamahang board member at sa Vice Gobernador ng lalawigan na si board member Carl Jaquintag sa pagkakapasa ng kanya pong dalawang ordinansa sa isinagawang 43rd regular session kahapon ng Sangguniang Panlalawigan. Unang radyo, unang balita. Salamatan natin yung provincial governor natin, si Governor Dato Alvin Timbang, Dato Dalayan, ang ating Vice Governor. Regarding this matter, itong ordinance ng dalawa. Una is Ligawasan Mars Development Council. Number 2 is Provincial Mining and Regulatory Board. The Provincial Ligawasan Mars Development Council. Yung dalawang ordinance na ito, mga pinaka-importante, may importante. Lahat din, importante lahat. Pero sa akin, importante masyado ito, yung Mars is Ligawasan Mars. Alam mo kasi, yung Ligawasan Mars, ang daming nagiging problema natin dyan. Yung katulad ng flash flood. Yung hampakan ng tubig yan. Bakit nandyan? Bakit ang Ligawasan Mars palaging nagbaha, no? Yung overflowing of water. Pero yan, dahil sa ordinance natin ngayon, makikita na natin kung paano bang resolution ng mga problema sa Ligawasan Mars. Hindi lang ibig sabihin itong council na kumbaga nakikialam. Ang pinakapuntos dito is magkakaroon tayo ng planning. Plano kung paano magbuti, paano makakabuti sa probinsya ng Maguindanao del Sur ang Ligawasan Mars. At paano natin matulungan yung mga constituents dyan sa nakatira dyan, na tulungan natin sila kung paano nila maplano yung ano bang kahalagahan ng Ligawasan Mars. Ngayon kasi, wala na nagpaplano dyan.
na nakikita mo lang yan, naging isda. Nakikita mo lang dyan, tumitingin ng ano bang laman ng Iguasan Mars. Ang daming laman yan. Kompleto yan eh. Nandyan yung mga birds. Ipon, anong klase-klaseng ipon nandyan. At meron din Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Dexim ay ganap ng alas 5:21 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! At ano po nga nakuhan mga kasama, report natin mga kasamang Radyoman na kumala po ng balita. Ating dakwan sa Radyoman.webs dala sa Cotabato City kahapon nagkaroon po ng operasyon ang City TMC sa clearing operation sa mga bangketa na inukupahan na po ng mga illegal vendors. Saan ito banda ating dakwan sa detalye sa Radyoman.webs abang Ronda Presinto. Muling umarangkada sa Oplan Baklas Bangketa Operation ng City LGU sa mga pangunang lansangan sa downtown area. Makarang muling bumalik ang mga pasaway na street vendors. Layunin na nasabing operasyon na matiyak na ligtas ang bawat individual sa kalsada o pagtatawid gamit ang mga public lanes sa lansangan. Ilang mga sidewalk vendors ang pinaalis na sumasakop na sa pedestrian lane. Motorsiklo at ang mga sasakyan na patuloy pa rin pumaparada ng iligal kasabay ng pag-i-issue ng citation ticket. Magkatuwang sa nasabing operasyon ng City Transport and Traffic Management Center, Public Safety Office at Cotabato City Police Office. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato Radyo Manebs abang tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat at wife sa balitang yan. Samantala, mag-ama o mag-asawa pinagbabaril samlang sa North Cotabato kahapon na isa patay sa sugatan. Sa detalye sa Radyoman, Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Nasawi ang isang lalaki habang sugatan naman ng kanyang misis matapos pagbabarilin ng di pa nakikilala mga sospek sa kahabaan ng Datopiang Street, Barangay Poblacion B sa Bayan ng Mlang, North Cotabato. Pasado alas 12 ng tanghali kahapon, kinilala ang biktima na si Hernani Presion Talamor Jr., 30 anyos, habang ang kanyang asawa naman ay si Recheli Daton Talamor, 31 anyos, na nagtamo naman ng tama ng bala sa kanyang kaliwang binti. Ayon sa report, sakay ang mag-asawa ng kanilang tricycle kasama ang kanilang anak ng mangyaring naturang pamamaril. Bate sa investigasyon ng Mlang PNP, dalawang hindi pa kilalang sospek na sakay umano ng kulay itim na XRM motorcycle na walang plate number ang lumapit at bigla na lamang silang pinaputukan bago umalis at tumakas sa di patukoy na direksyon. Wala ng buhay ang mister nang dumating ang mga pulis, habang isinugod naman sa paggamutan ng ginang na hanggang ngayon ay patuloy na ginagamot ng mga doktor. Blanco pa rin ang kapulisan sa maaring motibo ng naturang pamamaril. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, nakuha natin sa Radyoman Daisy. MSSD nagsagawa ng joint monitoring at inspection sa Legacy House sa Maguindanao del Norte. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Tatak RMN Report. Nagsagawa ang Ministry of Social Services and Development o MSSD Regional Office at Maguindanao del Norte Provincial Office ng joint monitoring at inspection sa Legacy House o Home for the Aged na matatagpuan sa Barangay Semba, Dato Odin, Sinsuat. Layunin ng aktibidad na suriin ang kasalukuyang kalagayan at kahandaan ng pasilidad upang matiyak na ito ay naaayon sa mga itinakdang pamantayan at handang magbigay ng ligtas, komportable at accessible na kapaligiran para sa mga nakatatandang bangsamoro. Ang Legacy House ay magsisilbing residential care facility para sa mga senior citizen sa rehiyon. Tampok dito ang 4 na silid tulugan na may kapasidad na 25 kama, kusina at dining area. Maluluwag na comfort rooms, clinic, lounge at waiting area na nakatuon sa kaligtasan, kaginhawaan at pangkalahatang kapakanan ng mga senior citizen. Ayon sa MSSD, bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng serbisyong panlipunan ng pamahalaang Bangsamoro upang matugunan ang pangangailangan ng mga senior citizen, lalo na ang mga walang sapat na suporta mula sa pamilya.
Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Marvin Leon, kay Nancy Sabado Blanca Rimonde. Sa bahagi po ng Elbow Sian sa Midsayap sa North Cotabato, kay June Quezon, kay Beta Suagabla. Salam Cotabateños, kay Father Elmar Cortel sa bahagi po ng Nuruupi. Kumusta ka naman, Pads? Kay Simbay Adam sa Almonte Extension, kay Dato Tuguto sa SPDA, sa Dato din ng Sinswat at kay Yasser Pio sa Kidapawan na City. Good morning kay Wahida Akan Mamalapat dyan sa Kadayangan SGA. Good morning dyan, ma'am, sa inyong lugar. Medyo nabalot kahapon ng atensyon dyan sa Malingaw dahil isipin mo, 4 patay, 5 sugatan sa naturang insidente ng pamamaril sa isang kubo-kubo. Meron pang minor de edad. Good morning kay Mon Hasim sa bahagi po ng kay Violet na Ningas Kapantuhan, kay Main Masukat Akan sa bahagi po ng Tagig sa Manila Grand Most. Good morning po sa inyo kay Mer Lukman ng Buluan. At kay Mohipa Jagumi, good morning sa bahagi po ng Simoy. Sultan Kudrat sa Maguindanao del Norte. Oras natin ganap ng 5:27 na po ng umaga. Oras na para tayo po'y humigop ng Muscleman Strong Coffee para may lakas po tayo sa buong maghapon. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaikumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin, 2.5% na lamang ang kailangang makuha ng isang RPPP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo. Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, hindi korap. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3. Dito ako believe. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus sa tulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. That portion was brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. O radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras natin kinap ng 5:31 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa paghahatid po ng mga balitang nakalap na niyo pong Radyo Man sa nakalipas na 24 oras. Lalo na dyan sa Senado umiinit habang tuloy yung nakapagtutok sa impeachment dito sa usapin ng liderato ng Senado na kung saan ay manipis isang tao lang lilipat ay talagang malilipat na naman sa kabilang majority. Kaya kahapon nagantay yung mga minority, walang no-show pa rin yung majority at nagkakahamunan na po sila. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa ating Facebook page kay Antelino Mansula sa Datunsay, sa Maguindanao del Sur at kay Parida Balabagan. Good morning sa Barangay Lagunde SGA at kay ate mo pa-shoutout kay Julieto Cameros, kay Bapa Jing at kay Chris Bangon ng Torres Salimbao, kay Dara Uyaw. Good morning sa bahagi daw po ng Metro Maynila. Pa-shoutout daw sa mga nakikinig ngayong umaga. Kay Sir Dato Tenga Latipa, good morning. Diyan sa bahagi po ng Purok Nunay, Poblasyon 1 dito sa Cotabato City. Sa Team Talipapaha, kay Sarge Wanday, kay Kuya Rigor at kay Ate Jane na Kuya June Amis, good morning po sa inyo. Kay Ma'am Bing, good morning. Kay Ma'am by Mems Balaw, dyan sa bahagi po ng RH11. Mako tayo sa iba pang detalye po nating balita mga kasama. Ito, magandang balita sa mga walang driver's license at gustong makabil po ng libre. Inanunsyo ng tanggapan ni MP Butch Malang sa pamamagitan ng Team Malangas at nakatuwang ang BLTO Farm ang opisyal na listahan ng mga benepisaryo mapagkalooban ng libreng driver's license. Layunin ng programang ito na matulungan ang mga lokal na driver sa pamamagitan ng pagpapagaan ng kanilang gastusin at pagsusulong ng ligtas at legal na pamamaneho sa riyon. Pinayuhan ng mga benepisaryo na suriin ang inilabas na listahan, abangan ng schedule at lugar ng releasing ceremony at magdala ng mga valid ID sa araw ng pagkuha ng kanilang lisensya. Nagpasalamat ang mga tagapagpatupad sa BLTO Farm para sa matagumpay na pagkipagtulungan at binati ang lahat ng mga napiling benepisaryo dahil ito po'y libre. Unang radyo, unang balita. Samantala, matagumpay din na isagawa kahapon ng Convergence program na may temang serbisyong sama-sama hatid ng probinsya ng Maguindanao del Norte sa covered court ng Dato Dinisiswat. Pinangunahan ng programa ni Governor Dato Tucao Mastura, Vice Governor Dato Marshall Sinswat, Provincial Administrator Dato Sheripudin Tucao Mastura at Board Member Michael Kida. Nakisa rin si Mayor Abdul Main Abbas
Vice Mayor Dato Bob Steele, Sinswat, mga miyembro ng Sangguniang Bayan at iba pang mga punong barangay. Ito'y sina Municipal Councilor Bay Sofia Abbas, Councilor Uga Sinswat, at iba pa. Layunin ng programa na mailapit sa mga mamamayan ang mahalagang mga serbisyo ng pamalang panlalawigan tulad ng serbisyong medikal, legal, agrikultura, veterinaryo, edukasyon, nutrition at disaster preparedness at iba pang programa para sa mga lolo't lola. Nagpayag naman ng pasasalamat sa mga opisyal at residente ng Datao din Sinswat sa pamalang panlalawigan ng Maguindanao del Norte sa patuloy na paghahatid ng mga libreng serbisyo para sa mga kapakanan ng mga Del Norte. Unang radyo, unang balita. Nagdulot naman ng pansamantalang abala sa daloy ng trapiko ang pagkahulog ng mga sako-sakong feeds mula sa isang 10-wheeler truck habang binabagtas ito ang sirang kalsada sa barangay Makasandag, sako po ng Parang sa Maguindanao del Norte. Batay sa salaysay ng ilang mga residente, matinding lubak-lubak ang naranasan ng truck dahil sa kalsadang hindi na napansin. Tila ba napabayaan sa maintenance dahil ano pang mawalan ng balanse ang mga kargamento at nahulog ito sa mga kalsada. Kaga namang huminto ang driver kasamang painante upang kunin ang mga sako-sakong mga feeds. Bagamat walang naiulat na nasaktan sa insidente, muling nabigyang pansin ng mga residente ang matagal ng problema sa bakong-bakong daan. Kung mapanako ka dyan sa bagay ng Parang, kung papunta ka ng Matanong, talagang napakapangit ng daan. Dito pa lang sa entrada, sa paakyat pa lamang. Unahan ng tapayan na butas-butas ang kalsada. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, itinampok ni MP Abdul Basit Bobby Benito ang grassroots governance, legislative accomplishment at ng kanyang vision para sa unang parlamenta ng Bangsamoro. Binigyan din ni MP Benito ang mahalagang papel ng mga leader ng barangay sa grassroots governance habang inilahad niya ang kanyang mga nagawa sa legislatura at kanyang vision para sa kinabukasan ng Bangsamoro sa ginanap na Cotabato City Barangay Assembly Grand Regal Hotel sa Davao City. Sa kanyang pagharap sa mga opisyal ng barangay, nilarawan ni Bobby Benito, ni MP Benito ang barangay bilang pundasyon ng mahusay at makataong pamamahala at binigyan din ng mahalagang papel ito sa pagpapanatili ng kapayapaan, pagdahatid ng mga serbisyo at pagtugon sa pangangailangan ng mga komunidad. Itinapok ni MP Benito ang pagiging bukas at inklusibo ng Bangsamoro Federalist Party na sumusuporta sa mga lider sa iba't ibang partidong pampolitika, kabilang ang mga kasapi ng UBJP, Mahardika, Bangsamoro People's Party, Raayat Party at iba pang mga independenteng mga kandidato. Unang radyo, unang balita. Dito tayo sa mainit na usapin na sa Senado, mga kasama, na kung saan ay hinamon kahapon ng 11th Minority Bloc ng Senado. Lalo na itong si Senador Rapi Tulfo, ang Senate President. Na kung matapang daw siya ay pumunta siya sa sesyon mamaya. Dahil ito na yung huling sesyon bago ang Synergy Adjournment. At sila po ay magbabalik na sa darating na July sa SONA ng Pangulo. Ginawa ng senador ang hamon matapos na ipapanawagan ng solid block ng 11 ang pagbibitiw ni Senate President Cayetano. Matapos silang biguin na siputin kahapon sa kanilang sesyon. Unang radyo, unang balita. Hinahabol ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka dito bukas. Otherwise, buwag ka. Wala lang siya si Alan Peter. Lahat, pumunta namin. Malit ka sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan. Unang radyo, unang balita. Para ng circus itong Senado ngayon, ha? Para bang showbiz na ito? Para bang mga artista? Sa bagay, mga artista at mga
Nasa hanay ng media naman itong mga karamihan sa mga nasa Senado ngayon. Andyan si Lito Lapid. Andyan si Tito Sen, artista rin. Yung magkapatid na broadcaster. Samantala, may sagot naman ang Senate President ng Senado sa naging hamon ni Senador Rapi Tulfo mga kasama at kanyang sinabi na hindi ito radio at TV program at hindi rin entertainment ang Senado. Parang programa niya lang kasi sa radyo eh. Nahamon yung mga yung mga pulis, mga nahuli na mga nangangaliwa. Unang radyo, unang balita. This is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi ng Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo eh. Diba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. Unang radyo, unang balita. Ano masasabi niyo mga kasama dito sa mas lalong umiinit na mga bangayan sa Senado ng majority at ng minority bloc? Pero ating ginantabayanan yung pagbubukas ng Senado sa trilyong pisong pera na nawaldas dito sa flood control project na mga ghost project at mga substandard na mga flood control. Parang ito ata yung ayaw na marinig na mga 11 senators at ng Kamara at ng Malacanang. Yung pagbabalik muli ng investigasyon na sa flood control mga kasama. Kahapon, dyan sa bahagi ng Kamara naman, mainitin po. Dahil si Congressman Miao Miao, si Kong Kiko Barsaga na sipa sa pagka-kongresista. Karon po ng botohan kahapon dahil nga po sa may complaint ang nagreklamo dito ang NBI. Wala pang 24 oras napagdesisyonan kaagad si Kong Kiko Barsaga. Kahapon lang inihain ng NBI ang sa ethics yung ethics complaint dyan sa Kongreso. Pagka kinapunan nagkaroon kaagad ng botohan sa botong 265 ng mga kongresista na pabor sa kanya pong pagkakatanggal. 14 ang kumontra at 8 lang ang nag-abstain. Kaya kahapon nagpaalam na si Congressman Miao Miao Kiko Barsaga sa House of Representatives. Kasi may tawag din siya sa House Iba yung kanyang tawag doon na kinagalit ng mga kongresista. Unang radyo, unang balita. Kahapon, nagpalabas po ng kanyang statement ang VP Presidente ng bansa na nagpahayag ng pagkabahala ang Vice Presidente Inday Sara Duterte sa mga kaganapan ngayon sa Pilipinas. Ayon pa kay VP Sara, kitang-kita ngayon kung paano ginagamit ng mga institusyon ng pamalaan at ang pera ng taong bayan laban sa hindi mga sumasang-ayon. Unang radyo, unang balita. I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Good governance does not require the elimination of opposition. Unang radyo, unang balita. Talagang nakakabahala dahil sinasabing marami pang senador ang kakasuhan. Isa na nga dyan yung nakasuhan at nakakulong na ngayon sa Payatas Jail. Itong si Senador Jinggoy Estrada at may coming pa daw na ilang mga senador. Maubos itong mga senador at pagka magkaroon ng impeachment trial, baka ilan na lang yung malalabi. Maiwan yung mga minority na lang. Sinasabi, mga 10 pa raw. Gaano kaya ito ka totoo?
Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa Unang Radyo, Unang Balita. Alas 5:45 na po ng umaga ating oras, mga kasama. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Balikan natin yung ating mga kasamang radyoman na kumalap po ng balita kung may lubak-lubak na kalsada dyan sa bahagi po ng Parang. Dito sa Cotabato City may mga butas-butas din pong kalsada. Na kung saan kung mababa nyo pong sasakyan na baka ma-shoot kayo sa butas dyan sa Diversion Road. Sa area po ng Barangay Tamuntaka 2, kailan kayo ito masolusyonan? Dahil habang tumatagal, lumalaki ang butas. Ito nasabi dito mga motoristang dumadaan sa Sarang Tulay sa Diversion Road. May panawagan sa mga kinaukulan bago pa man sila po'y mapahamak. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahibansaw. Ronda Presinto. Nananawagan ngayon ang mga motorista nga dumadaan sa Sirang Imbornal sa bahagi ng tulay sa Diversion Road sakop ng Barangay Tamuntaka 2 sa lungsod ng Cotabato na agad itong ipaayo sa upang maiwasan ang aksidente at pagkasira ng mga sasakyan. Ayon kay Haron Wagas, isa sa driver ng wing van na madalas dumadaan sa lugar, 2 beses na umano siyang nasiraan at naputulan ng spring dahil sa sirang bahagi ng kalsada. Matagal na umano nilang nirereklamo ang problema sa mga kinaukulan, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin itong konkretong aksyon. Naging ang Barangay Local Government Unit ng Barangay Tamuntaka ay ilang beses na rin ito iginakyat at bigyan ng aksyon. Ngunit mapahanggang sa ngayon ay wala pa rin itong response sa BLGU. Ay sinagawang pagbisita ng DXMY team. Sa lugar. Tumambad ang malaking butas sa gitna ng kalsada at nagdulot ito ng panganib sa mga motorista. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, Unang RMN. Radyo, Unang Balita. Para bang box culvert yata yan, Maestro? Na kung saan ay parang hindi matibay pagkagawa kaya nasira kagad. Samantala, dagdag na report pa rin nakuha natin. Si Radyoman.Webs mga kasama sa kanyang report. MDN Governor Mastura nanawagan sa publiko na maging mahinahon sa kabila ng mainit na usapin ng politika. Sa detalye sa Radyoman.Webs abang DXMY. Tatak RMN Report. Nananawagan sa publiko si Maguindanao del Norte Governor Dato Tucaw Mastura sa lahat ng mga taga-suporta na maging mainaon sa kabila ng pagkakaiba ng partidong kinaaniban ng mga kilalang personalidad. Ayon kay Governor Mastura, sa halip na magalit, pagpasensya na lang aniya dahil hindi ito maiwasan lalo pa sa larangan ng politika. Dagdag pa ng gobernador, huwag nang patulan ng mga trolls na nag-iingay sa social media upang hindi nalalawak ang hindi pagkakaunawa ng mga ito. Ang panawagan ng opisyal ay ginawa kasunod ng paglulunsad ng Development Transformation Opportunity for Maguindanao del Norte o DTOM na isinagawa kahapon sa bayan ng Dato Udin Sinsuat. Ang appeal ko lang ay huwag tayong maniwala kasi dyan nagkakaroon ng mga misunderstanding, yung mga post-post dyan kaya nila, yung din ang topic dito. Pagpasensyahan na lang yan kasi ganyan ang especially sa politiko, hindi mo maiwasan yan. Padaanin na lang yan, padaanin lang yan. Good only for how many weeks, mawawala na yan para walang sama ng loob. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Ebs, abang Tatak RMN. Unang Radyo, Unang Balita. Salamat at web. Sa balikan natin si Radyoman Dato Jul sa kanyang report. Ronda Presinto. Nagpapatuloy ang pagbabaklas ng Cotabato City Traffic Management Center o CTTMC katuwang ang Public Safety Office o PSO at Law Enforcement Agency sa syudad sa mga illegal vendor na nakakasagabal umano sa pangunahing lansangan dito sa Cotabato City. Inihayag sa DXMY ni CTTMC Chief Muinul na ito ay kasunod umano ng unti-unti na mga pagdami na mga illegal na nagtitinda sa mga lugar na nauna nang idineklara ng City LGU na bawal pwestuhan ng mga vendor. Anya pa, higit 10 na mga vendor kahapon ang muling nasampulan matapos muling lumabag sa nasabing alituntunin, lalo na yaong mga nasa labas ng Cotabato Regional and Medical Center o CRMC at iba pang parte ng Cotabato City. Muli namang hinimok ni Chief Null ang lahat ng mga nagtitinda sa lungsod na sumunod na lamang sa alituntunin ng lokal na pamahalaan para makaiwas sa confiscation ng kanilang mga paninda o pagbabayad ng kanilang kaukulang multa. Iginit pa ni Chief Null
Rule na lahat ng mga nabanggit na mga restricted area para sa mga nagtitinda dito sa lungsod ay maigpit nila itong binabantayan alinsunod sa isinasad ng batas. Hiling din ng opisyal na unawain ang kanilang operasyon dahil para din naman anya sa kabutihan at kaayusan ng buong Cotabato City. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dr. Jul sa balitang yan na samantala farm interim lawmakers gumagawa ng 10 taong roadmap para sa regular na parlamento. Sa detalye sa Radyoman Day Simangot. DXMY. Tatak RMN Report. Bilang paghahanda sa nalalapit na regular na parlamento sa Bangsamoro Autonomous Region, binubuo ng interim parliament ang 10 taong roadmap para sa regular na parlamento at mga unang halal na mambabatas nito. Ang pagbuo ng 10-year plan para sa regular na parlamento ng rehiyon ay mahalaga upang matiyak ang maayos na transisyon mula sa Bangsamoro Transition Authority o BTA tungo sa ganap na halal na legislative body. Magsisilbi itong gabay sa pangmatagalang direksyon ng paggawa ng batas at mga reforma sa pamamahala habang pinatitibay ang katatagan ng institusyon at pinipigilan ang pabago-bagong polisiya. Sa isang pahayag nitong Martes, sinabi ni BTA Speaker Muhammad Yacub na sa nagpapatuloy na 3 araw na Parliament Strategic Planning and Framework Workshop na isinasagawa katuwang ang Development Academy of the Philippines ay pinagsasama-sama ang mga mambabatas upang matukoy ang mga pangmatagalang prioridad para sa mga tungkulin ng parlamento sa paggawa ng batas, pangangasiwa at representasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin mo na mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na hindi po umuurong sa pagtulong. Alas 2 worth 375, 5 p.m. naman 872, 9 p.m. worth 426. 4-digit naman kagabing alas 9 lumabas sa 291007. Ang tumoy 007 sa milyones na papremyo. 642 na sa 11.3 million ng jackpot prize. Winning combination natin 18, 16, 37, 13, 35 at 23. Samantalang 649 na sa 25 million ng jackpot prize. Winning combination natin 36, 27, 05, 14, 40 at 08. Sa mas malaking papremyo 658 sa 75 billion ng jackpot prize. Winning combination natin 04, 20, 41, 12, 36 at 39. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na numero na yan. Good morning kay Ma'am Ruby at kay Sir Jun Lantaya sa bahagi po ng Tapayan na Sultan Mastura na always po nakikinig sa atin. At kay Sukarno Andong ng Pinaring Sultan Kudarat, kay Nelly Pelobelio Kitor Balmoria. Good morning DXMY. Announcement sa nakakita ng isipin ng anak ko sa Barangay Making sa Parang Maguindanao del Norte. Edna Baldimor ng RH9 dito sa Cotabato City. Good morning po sa inyo. Balitang Showbiz. Balikan natin sa Radyoman Daisy update naman sa mga marites. Nerve-wracking. Ganito kung ilarawan ni Ice Segura ang unang araw ng pagsalang niya bilang direktor ng IT Bulaga. Tulad ng alam ng lahat, produkto ang nooy Aiza Segura ng Little Miss Philippines. Bale, May 27 ang first day niya as EB Director. Kaya ganoon na lang ka-proud ang misis niyang si Liza Dino Segura. Medyo kabado si Ice dahil she's used nga naman to directing live concerts. Pero anya na itawid naman niya ito. Pangarap pala ito ng yumaon niyang ina, si Mami Karing. Bale, every month lang magdidirect si Ice ng EB at si Pucci pa rin ang nasa helm nito. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Monday si update sa mga marites. Good morning kay Paida Mabang Sukor. Susunod na si Radyo Man ni Sam Erwin Kabilbigan at Radyo Man.webs abang sa programang Straight to the Point.
Ating naging kaagapay this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Aswan. Salamat po sa inyong pakikinig hanggang bukas. Tatak Arimen!